Ako si Mang Ato, at kung alam niyo lamang ang pinagdaanan ko, sa tingin ko ay hindi kayo maniniwala. Isang araw, galing ako sa may sabungan. Napakaganda ng araw na ito. Naging mainit ang aming naging laban. Panalo ang aming manok. Na matapos ang sabong, kumain pa kami ng mga kaibigan ko sa may karinderyang malapit doon. Masaya kaming nagdidiwang sa malaki naming pagkapanalo. Habang walang kung ano-ano, ay bigla na lamang akong nahilo. Napahawak pa nga ako sa may mesa, pero kahit ang kamay ko ay hindi na kayang humawak pa. Natuluyan na akong bumagsak sa may malamig na sahig. Makalipas ang ilang araw, nagtagal ako sa may higaan at napansin kong may kakaiba sa aking katawan. Nakita ko, lumalaki ang aking tiyan. Sa una, ang akala ko'y napasarap lamang ang kain ko nitong mga nakaraan dahil nga sa may sunod-sunod naming pagkapanalo na diretsyo ng inuman sa kamasarap na kainan. Iniisip ko na baka kulang lamang ako sa ehersisyo. Pero habang tumatagal, talagang tila hindi na ito normal. Hindi na ito basta lamang simpleng pagtaba. Isang hapon, umuwi ako ng maaga. Bakas ang pagkabalisa sa aking muka. At nang tanungin ako ng aking asawa, ipinagtapat ko ang lahat sa kanya. Hindi ko na kinaya. Itinaas ko ang aking kamiseta at tumambad sa kanya. Ang aking tiyan na animoy busog na busog. Halos nangingintab na ang balat. Mababakas pa ang tila sapot ng mga litid at ugat na parang nagngangalit. Dahil dito, dinala ako ng asawa ko sa may doktor. Sabi ng mga espesyalista, kailangan ng masusing pagsusuri. Baka daw ang problema nito ay sa may lapay, bato o ibang parte ng aking laman loob. Pero kahit anong sabihin nila, hindi ako kumbinsido. Dahil gabi-gabi, damang-dama ko na parang may kumikislot sa loob ng tiyan ko. Hindi ito basta lamang pagkirot, para itong pumipintig. May gumagalaw. Parang may buhay sa loob ng aking tiyan. May mga nagsabi pa nga na baka ako ay binubulati lang. Nanatawa ako ng bahagya, pero ako'y napapailing. Dahil kung bulati nga ito, aba naman, parang kasing laki na yata ito ng sawa. Nakakabahala na talaga. Nalalo pa itong lumala dahil nung isang umaga, pagkaharap ko sa may salamin para sana ako ay mag-ahit, napamura na lang talaga ako sa aking nasaksihan. Dahil napansin ko ang isang namumuong bukol sa ilalim naman ng aking lalamunan. At lumalaki ito. Nasa puntong iyon, halos iumpog ko ang ulo ko sa may pader dahil wala na akong ideya kung ano ang aking gagawin at ano na ang nangyayari sa akin. Halos maubos na ang ipon namin sa pabalik-balik na pagpapatingin sa may doktor. Pero wala ni isa sa kanila ang makapagbigay ng malinaw na sagot. Paulit-ulit na pagpapalaboratorio, pagsusuri at pag-inom lamang ng gamot. Pero wala namang nagbabago. Ang tanging sigurado ko lamang ay mas lumalala ang kondisyon ko. Isang araw, tinapik ako ng aking asawa habang ako ay nakatulala. Naika niya, bakit hindi namin subukan magpatingin sa isang albularyo? Na dito, mas napaisip ako ng malalim. Sa simula, nag-aalangan ako. Hindi naman ako kasi lubos na naniniwala sa mga ganyan. Pero dahil sa sitwasyong kong desperado, ay pumayag na rin ako. Sa unang pagsusuri pa lamang ng albularyo, tahimik itong tumingin sa akin na parang may alam na siya agad, lalo na nang ako ay kanyang haplusin. Nag-umpisa siyang magdasal, humawak ng mga dahon at langis, saka inilapit ito sa aking tiyan. Matapos ang ritual, tumingin ang albularyo sa akin. Naika niya, Ato, may gumalaw sa may loob mo at hindi ito natural. May naglagay sa'yo.
ng masama. Nanlamig ako na ayoko man sabihin, pero ikako ay sino? Na seryosong napatingin naman ang albularyo sa isang paso ng tubig na may lamang ugat. Tila doon niya binabasa ang lahat. Naikapa niya. May isang taong nagtanim ng sama ng loob sa iyo. Isang dating kaibigan. Pero hindi mo alam. Hindi mo alam na may malalim na siyang galit sa iyo. Matagal na niyong itinatago. Ika ng albularyo habang napasindi pa ng kanyang tabako. Ika pa niya, hindi niya tiyak kung papaano o sino ba ang may gawa nito sa akin. Pero hindi pa daw huli ang lahat. Kailangan ko lamang ang magtiwala at sumunod sa lahat ng sasabihin niya. Na hindi ito magiging madali dahil kailangan ko din tulungan ang aking sarili sa pamamagitan ng walang tigil na pagdarasal upang ako ay lubos na gumaling. Napatingin ako sa misis ko at sa mahigpit niyang paghawak sa aking kamay ay tumango kami ng sabay. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niya akong gamutin gamit ang ritual na hindi ko maipaliwanag. Tuwing gabi, nilalagyan niya ng langis ang aking tiyan habang may ibinibigkas na kakaibang dasal. Hinahaplos, minamasahe, at tila binubulungan sa bawat sulok ng aking tiyan. Minsan, para akong naduduwal at may pilit gustong lumabas sa aking tiyan. Sumisikdo. Nasusuka ako ng hindi ko malaman. Hanggang isang gabi, sa gitna ng kanyang pagriritual, bigla akong napasigaw. Ramdam ko ang sobrang sakit sa aking tiyan. Tila may kung anong mabigat na bagay na unti-unting gumagalaw. Umaangat ito sa aking lalamunan. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Nasa isang malalim na paghinga, bigla itong bumulwak sa aking pagduwal. Mayroong tumalsik mula sa aking bibig. Isang piraso ng maitim. Isang basang bagay na parang himaymay ng bulok na laman. At ang mabahong amoy nito ay talagang nakakasulasok. Halos masuka ang asawa ko sa kanyang nakita. Nasabi pa ng albularyo, iyon daw ang itinali sa akin, ang nilagay na laman ng pangkukulam. Isang sumpa. Pagkatapos po ng gabing iyon, unti-unti nang lumiliit ang tiyan ko. Bumabalik na rin ang aking lakas, na sa wakas ay nakadarama na rin ako ng kaunting ginhawa. Muli ay nagagawa ko ng bahagya ang mga simpleng bagay, katulad na lamang ng pag-abot sa aking paa, na noon ay hindi ko kayang magawa. Na dito, isang aral ang iniwan sa akin ng karanasan kong ito. Kailangan nating maging maingat sa pakikitungo sa bawat tao, kahit pa sa mga kaibigan, dahil hindi mo alam kung sino sa'yo ang may galit at kung anong kaya nilang gawin para manakit. Magmula po noon, mas naging maingat na ako sa aking buhay. Na higit sa lahat, mas binigyan ko ng halaga ang matibay na pananampalataya. Hindi ko na muling hinayaan ang aking galit o kasamaan na maabot pa ang aking pamilya. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ang ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento, na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe. Na kung may pagkakataong di na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtanggi
pagkilik para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan. Dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po. At ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone and always stay awesome. Peace out.